Dalawa kaming niloko niya. Nagkampihan kami para gantihan si Jutay. Nung una akala ko talaga si Jason na ang the one ko. Ang sweet niya, laging may sorpresa, at hindi pumapalya sa pag-asikaso sa akin. Lagi siyang may pasabi na ako lang daw. At kahit ang dami ko nang naririnig tungkol sa kanya, mas pinili kong magtiwala. Nagtatrabaho ako as a marketing specialist sa isang kumpanya habang si Jason naman, software developer. Madalas sabihin ng mga kaibigan namin na perfect match kami. Pareho kaming career-driven pero hindi nakakalimot maglaan ng oras para sa isa't isa. Si Jason pa nga yung tipo na laging may pa-surprise. Tipong bigla kang dadalhan ng bulaklak kahit walang okasyon o kaya susurpresahin ka ng mga maliliit na regalo para lang ipakita kung gaano siya kaseryoso. Nabanggit din ni Jason sa akin dati na nasaktan na siya noon dahil niloko siya ng ex-girlfriend niya. Sinabi niya na alam niya kung gaano kasakit ang maloko kaya hindi raw niya magagawang manloko ng iba. Dahil sa kwento niyang yon, lalo pa akong nagtiwala sa kanya. Naisip kong imposible naman na gagawin din niya sa akin ang isang bagay na nakasakit sa kanya. Siya pa mismo ang nag-point out. Nagsimula lahat sa isang date namin sa isang coffee shop. Tipong tahimik, may kaunting jazz sa background, at ramdam mo yung romance sa paligid. Hinawakan ni Jason ang kamay ko at sinabing mahal na daw niya ako. Ewan ko ba? Pero nung sinabi niya yon, naramdaman ko na parang ako na yung pinakaswerte sa buong mundo. Yung tipong para akong bida sa pelikula. Yun nga lang, hindi ko alam kung anong klaseng ending ang naghihintay. Sa mga sumunod na linggo, napansin ko ang unti-unting pagbabago kay Jason. Habang magkasama kami lagi na lang siyang may ka-text. Pag tinatanong ko, sasabihin lang niya, trabaho lang to, love. Pero iba na kasi yung kutob ko. May isang beses pa nga na nagkwento ang isa naming common friend na nakita raw niya si Jason sa mall. May kasamang ibang babae at magkahawak pa daw ng kamay. Sinubukan kong huwag pansinin. Baka naman nagkakamali lang siya o baka kapatid lang yun ni Jason. Pero hindi na nawala ang duda ko. Kinausap ko si Jason tungkol dito. Siyempre parang artista kung magdrama si Kamote. Ako pa ang naawa eh. Kesyo hindi daw totoo na mahal niya ako. At ako pa raw ba ang magdududa? Saan daw siya nagkulang? Sa huli ako pa yung nag-guilty. Dinaan na naman niya ako sa bulaklak at matatamis na salita. Kaya ang ending balik na naman kami sa dati. Pero hindi ko pa rin maiwasang magduda kahit ako pa ang bumabawi dahil kinulang ako sa pagtitiwala, sabi niya. Nagsimula na akong maging mas alerto. Nandyan yung maaamoy ko yung ibang klaseng pabango sa damit niya. Hindi naman yun ang pabango ko. Tapos may lipstick din. Sabi ni Jason may nakatabi lang daw siya sa jeep, tapos biglang preno, kaya sumubsob daw yung matabang manang at dumikit sa kanya yung pabango pati labi. Tatawa-tawa pa siya. Kung makikita ko daw bakit daw ako magsiselos sa lechon na manang. Kung umakto siya parang wala lang. Lalabas akong immature kung aawayin ko siya. Tapos lagi na siyang busy tuwing weekend at lagi na lang may dahilan para hindi kami magkita. Meron pa akong nakitang mug sa apartment niya na may lipstick pa. Hindi ko naman kulay yung lipstick na yon. Sabi niya kay Ate Jane daw yon. Yung panganay niyang kapatid na dumalaw sa kanya kasi nakita sa Facebook na nangangayayat na siya. Sabi niya, sobrang pagod lang siya kasi hell month sa work. So parang ako na naman ang may kasalanan kasi kahit nahihirapan siya sa work, una kong naiisip yung pagkikita namin imbes na i-encourage siyang magpahinga. Fine, ako na ang mag-a-adjust dahil gusto kong maging mabuting girlfriend. Pero talagang nagdududa ako. Hindi maalis sa isip ko. May something. So sinubukan kong mag-stalk sa social media niya. Ayun, may nakita akong tag picture na kasama niya ang isang babae. Maya ang pangalan. Nung tinanong ko si Jason, sabi niya kaibigan lang daw, matagal nang kakilala. May problema daw sa health kaya naaawa siya. Ako pa ang nag-alala eh. Pero iba na talaga kutob ko. One time pa may natanggap akong anonymous message. Screenshots ng mga sweet na usapan nila ni Jason. Ibang babae na naman to. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sinabi ko sa best friend ko yung mga nangyayari. Galit na galit siya at ang sabi hiwalayan ko na. Pero hindi ako basta-basta bibitaw. Kasi first boyfriend ko. Gusto ko ng solid proof. Kaya sinubukan kong mag-stalk palalo. Nandyan yung susundan ko siya mula sa opisina niya. Pero wala naman akong nakita. Minsan hindi niya ako pinapayagang sumama pag magkikita sila ng mga kaibigan niya. Laging boys night out daw. Naisip ko na naman na baka nasa akin ang problema.
Baka masyado lang talaga akong nagiging paranoid. Hanggang isang gabi nag-message ang best friend ko. Nakita daw niya si Jason sa isang bar. May kasamang babae at magkaakbay. Pinadala niya pa sa akin yung picture. Nakilala ko agad yung babae, si Maya. Hindi ko na alam kung ano pa ang dapat kong maramdaman. Galit, selos, o sobrang sakit. Pero hindi ako pwedeng magpadalos-dalos. Gusto ko harapin ko sila ng magkakasama para walang lusot si Jason. Nagplano ako. Isang Sabado ng gabi sinundan ko si Jason nang hindi niya nalalaman. Nasa bar nga siya at nandun si Maya. Nakita ko sila mula sa malayo. Magkahawak ang kamay at napaka-sweet. Nangatal ako sa galit. Lumapit ako sa kanila. Kitang-kita ko yung pagkagulat sa mukha ni Kamote nang makita ako doon. Si Maya naman litong-lito. Nagpaliwanag si Jason, pero sabi ko, tumahimik siya kung ayaw niyang mag-eskandalo ako. Hindi ko nakako pakikinggan ang sasabihin niya dahil sinungaling siya. Nagalit din si Maya kay Jason. Hindi niya alam na hindi siya ang original. Umalis ako sa bar na yon nang hindi na lumilingon. Hindi ko na kayang pakinggan ang kahit ano pang paliwanag ni Jason. Gusto kong matapos na ang lahat. Nung pauwi na ako ramdam ko yung sakit. Pero sa kabila ng lahat, naramdaman ko rin yung gaan. Tapos na, hindi na ako magpapakatanga pa. Kinabukasan nag-message si Maya sa akin. Nagsorry siya dahil hindi rin niya alam na ganito ang sitwasyon. Napagdesisyonan naming magkita. Doon ko nalaman na hindi lang pala kaming dalawa ang niloloko ni Jason. May iba pa. Alam ko na rin yon dahil sa message na natanggap ko last time, pero nagulat ako nang malaman kong 6 pala kaming pinagsasabay-sabay ni Jason. Ang putya, gwapo ka bang kamote ka? Kung umasta akala mo Adonis. Hindi naman talaga gwapo, hindi rin matalino, hindi rin malakas ang appeal. Magaling lang talagang mambola. Doon kami nagkaiyakan sa galit at sakit ng ginawa ni Jason. Pero sa huli nagtatawanan na kami kasi same ang conclusion namin. Na nabudol kami. Na mabuti sana kung gwapo man lang, matalino, mabait, o mayaman. Kaso none of the above. Ang meron siya na hindi namin pwedeng itanggi, yung ability na iparamdam sa'yo na para bang importante ka. Na kapag nagsasalita ka, nakikinig siya ganon. Tapos tinatandaan ang gusto mong mga bagay tapos susuyuin ka gamit ang mga yon. Halimbawa kapag nalaman na mahilig ka sa kape, padadalhan ka. Kapag alam na favorite mo yung isang pop star, reregaluhan ka ng merch nun, mga ganun ba? Maiisip mong top priority ka niya, pero sa simula lang pala yon. Kapag nabitag ka na, wala na. Ang tawag doon love bombing. At ginawa niya yon sa amin ni Maya, at malamang doon sa iba pa. Hindi ko inasahan pero naging magkaibigan kami ni Maya. Halos pareho kami ng personality dahil kalog din siya. Napag-usapan naming ireto ang isa't isa sa mga kakilala tapos gagantihan namin si Jason. Nilatag namin ang plano. Magaling mang-stalk si Maya. Pinagbuhusan niya ng panahon hanapin lahat ng babae ni Jason. Tapos gumawa kami ng dummy account ng isang babaeng cute. Kinuha lang ni Maya sa kung saan ang pic. 2 kaming humawak ng account na yon. Pinasakay namin si Jason. At nung hulog na siya saka namin ini-screenshot lahat ng pinagsasabi niya, kasama na ang picture ng kwan niya na pinadala niya doon sa dummy account. Jutay naman. Tapos pinagtatag namin ang mga babae niya doon sa post na nag-viral. Nag-celebrate kami ni Maya sa kanila after that. At doon ko nakilala ang kuya niyang nagbabakasyon from Canada. Nalasing ako nung gabing yon at nagising ako sa kwarto ng kuya niya. Pero sa ibang oras ko na ikukwento yon. Sa ngayon, sasabihin ko na lang na ang lamig-lamig dito ngayon sa Toronto. Tatapusin ko na tong kwento ko for now. Tatawag pa sa akin si Maya, ang best friend at hipag ko. Inaayos kasi niya ang kasal nila ng kuya ko. Magkikita kami in 3 months dahil uwi kaming mag-asawa para maging best man at matron of honor. After all, salamat pa rin kahit paano sa kamoteng naging simula ng lahat, ang babaerong si Jason.